tips and mga requirements and qualifications ng isang teacher para makapag-apply ng trabaho dito sa China. Number 1, passport. Para sa ilang teachers na nagbabalak mag-abroad ngunit wala pang passport, sikapin nyo pong makakuha nito para lalo kayong ma-motivate mag-apply ng trabaho sa China or saan man sa abroad. Ito ang magsisilbi nyong step 1 sa inyong application. Number 2, CV or resume, pati na din ang introduction video. I would suggest to make your CV stand out. Umpisahan nyo with summary of your skills that required for the teaching position, show your previous jobs insight. Emphasize your experience at yung school na inyong pinagturuan and your teaching position as well. I would like to suggest na madali po sana intindihin ang ating CV dahil Chinese po ang mag-a-assess ng inyong resume if you are eligible to the position. Then next, work for your introduction video. Gandahan po natin ang ating video. Start by introducing yourself, get into the details, highlight your experience as a teacher and your skills to the position that you are applying for. And one more thing, please pay attention sa ating pronunciation. Kadalasan, nagbe-base din po sa employer sa ating accent. Lalo na sa case natin, we are not English native speaker. Based on my collective information at sa aking nababasa sa mga groups, if you are applying for English teaching position, medyo mahirap na daw makakuha ng work permit for us, lalo sa higher level than kindergarten schools. Need daw ng master's or PhD if you are non-native English speaker para makapagturo ng English lessons sa grade school or even sa high school. But in my case, I'm not EDUC grad. Di din po ako teaching unit earner, no master's or even PhD, pero pasok po yung qualifications ko as teaching staff sa kindergarten school. Gaya nga po ng sabi ko sa naunang vlog ko, every province or city in China has its own policy. Kaya may mga pagkakataon na pwede tayo sa ibang city pero di naman tayo qualify na magturo sa ibang city based on their qualifications sa English teacher, lalo na ko tier city. Mas madali po makakuha ng work permit sa kindergarten school dahil we are eligible for this position basta meron po tayong at least 2 years classroom experience. Ang 2 taon na experience natin sa classroom ay required for all teaching position. Number 3, authenticated diploma and TOR. Kailangan po natin ipakab ang ating diploma and TOR o yung tinatawag po na certification, authentication, and verification sa CHED. After po ma-verify ang ating diploma at TOR sa CHED, pwede na po itong ipa-apostille sa DFA. Then after po mapa-apostille, saka pa lang po natin ito pwedeng dalhin sa China Embassy para ma-authenticate. Number 4, authenticated police or NBI clearance. Madali lang po makakuha nito lalo pag no record on file po kayo. Multi-purpose na po agad ang i-issue sa inyo, so pwede po ito gamitin local and abroad. Then halos same procedure sa diploma and TOR, apostille muna sa DFA, then authentication sa China Embassy. Number 5, authenticated TEFL or TESOL certificate. Ito po yung medyo madaming proseso dahil kailangan nyo po ito ipakana o yung tinatawag pong Certificate of Authority for a Notarial Act. Pero tanungin nyo din po muna si employer if you need this certificate because I heard that some cities are requiring the applicant to have this certificate and some cities are not. Mabalik po tayo sa procedure ng CANA. If hindi po original copy yung hawak niyong certificate, you have to bring your certificate to the notary public para ipa-CTC or certified true copy. Then after that, papagawan niyo po ito ng affidavit to attest the authenticity of the said certificate. Saka nyo naman po siya dadalhin sa office na kung saan pwede po ihatid sa RTC or Regional Trial Court para po ipa-certify ang inyong certificate sa executive judge. Wag malilito doon po sa Notary Public Office, pwede nyo po itanong kung saan kayo pwede magpakana ng inyong certificate at sila na po ang bahala magbigay sa inyo ng instructions. After makana o ma-verify na yung judge yung inyong certificate, saka nyo pa lang po siya pwedeng dalhin sa DFA for apostille and authenticate naman sa China Embassy. Number 6, Certificate of Employment o COE. Sometimes hinihingi din po yung recommendation letter from your previous employers. Some cities don't ask for recommendation letter but most cities even we provide our COE. Nagtatanong at hinihingi pa din po nila ang ating recommendation letter from our previous company as supporting docs. Number 7, PRC license. Actually, ang PRC license ay hindi po required sa ibang city pero may mga pagkakataon na itinatanong ito ng employer or schools kung meron ka bang license to teach. Pero based on my collective information at sa aking mga nababasa, di naman po required sa ibang city talaga ng China ang PRC. Pero kung meron po tayo nito, dagdag points na din to strengthen our application lalo na sa mga math and science teacher. But as an English teacher sa kindergarten school, they don't usually ask
this license. All in all, kahit di po tayo licensed at EDUC graduate, basta may relevant experience po tayo sa ating ina-applyan, pwede po tayo makapagtrabaho at makapagturo dito sa China. Ito pa lang po yung mga partial requirements o yung mga kadalasang tinatanong ng schools, agents, and employers para ma-assess po nila if we are qualified sa teaching position na ating ina-applyan. Another tip, hindi nyo pa naman po kailangan ipa-authenticate lahat ng inyong apostille documents sa China Embassy kung kayo po ay nag-a-apply pa lamang. And number 8, medical test result. Mag-undergo po kayo ng medical sa clinic na accredited ng China Embassy. 3 months po ang validity nito, depende sa clinic. By the way, di nyo pa po kailangan ito kung wala pa po kayong nahahanap na employer. Saka na lang po kayo magpa-medical kung may nahanap na po kayong employer or school. Dahil isa ito sa requirements na kakailanganin sa pag-apply ng ating work permit sa China. At kung meron po akong na-miss na mga requirements, paki-comment naman po sa comment box para makatulong na din sa ibang mga teachers na gusto makapagtrabaho dito sa China. So paano? Good luck po sa application nyo. Paalam!